Nasasakal na ako kay AFAM. Dear Madam Native Filipina, please hide my identity. Gusto ko lang ibahagi ang aking naging karanasan sa isang AFAM. I met this AFAM sa isang dating app. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagkasalubong kami sa elevator ng building. Yes, what a surprise! We are living in the same building. So fast forward, nag-message ako sa kanya. Ang sabi ko, nagkasalubong kami sa elevator. And then fast forward, since we are just in the same building, we decided to meet in the middle of the night. Ako po ang pumunta sa room niya kasi 2 floors lang naman ang pagitan ng tirahan namin. Fast forward again, naging okay naman kami. And then we start dating. Nagpupunta kami sa mga magagandang hotel, casino, at kumakain sa mga restaurants. In short, he's treating me like a princess. And in just 2 weeks time, naging kami na. Nakilala niya na din ang parents ko. And then pinapadalhan niya ako ng food at kahit ano galing sa Amazon. And then pinapadeliver niya sa akin. So to make the story short, nagpropose na rin si AFAM sa akin ng kasal. By the way, Muslim pala siya. Fast forward again, dumating na ang time na bumalik na siya sa bansa nila. At dito na nagumpisa na hindi ko na siya maintindihan. Sinisita na niya pati ang pananamit ko. Aside from that, naging obsessed na din siya sa akin. Dapat every time natatawag siya, kailangan sagutin ko kaagad. Kung ano-ano din ang mga pinagsasasabi niya sa akin. Kaya naman nasakal na ako sa kanya. Nakikipag-break na siya sa akin nang walang matinong rason. Tinatakot pa niya akong ibablock niya. Pero dinidedma ko lang. Bumabalik-balik pa rin siya sa Pilipinas at hinahanap-hanap niya ako. And still, nagbibigay pa rin siya ng mga gift. Madam, hindi na rin naman ako umaasa pa kasi ang dami niyang babae. At hindi ko yun kayang tanggapin. Ayaw kong magkasakit. Sana mabasa mo itong trauma experience ko sa AFAM. God bless you always. Thank you very much po sa inyong lahat na sumusuporta sa akin. Napakasaya ko po dahil may nagsishare na po ng aking videos. Kaya naman mas lalo akong ginaganahan at mas lalo ko pa pong ginagalingan ang pagbibigay ng payo at komento sa lahat ng mga letter senders nating nagbahagi ng kanilang kwentong AFAM. Bravo letter sender! Una sa lahat, binabati kita. Congratulations! Dahil hindi mo hinayaan ang sarili mong mapabilang sa mga babaeng martyr. In the name of life's comfort. This says a lot about you that you valued and love yourself. Pero madam ha, yung unang pagkikita nyo, hindi ako agree doon. Na ikaw mismo ang unang pumunta sa room niya in the middle of the night. I know wala akong karapatang pagsabihan ka, pero as a woman, huwag tayong basta-bastang magtiwala na lang. But the good thing is that at the end, mulat ka pa rin sa katotohanan. Mas mabuti pa siguro, stop accepting gift from him. And wag mo na din siyang papansinin. Kung maaari lang, i-block mo na lang siya ng tuluyan kasi sabi mo, tinatakot ka niya before na iba-block. Well, ba't hindi mo na lang kasi tutuhanin? Ikaw na mismo ang mang-block para hindi ka na niya makontak. Alam mo, tama yung desisyon mong ayawan na siya. Dahil sa word obsession pa lang, nakakatakot ng pakinggan. Tapos tupakin pa siya, napaka-red flag nun. Hindi mo naman direktang sinabi sa kwento mo kung ano exactly ang mga bagay na pinagsasasabi niya sa'yo. But I guess he is bad-mouthing you. May sakit yata siya mentally. Kaya be aware mga madam, stay away from trouble. Pag nalaman nyo na may ugali na ngang babaero, huwag nyo nang babaliwalain. Iwanan nyo na kaagad. Kasi kung magpapakatanga kayo sa ganitong lalaki because of princess treatment, money, power, and life's comfort, asahan nyo na in reality niyan, impyerno pala ang totoo nyong buhay. Please choose the right person dahil ang pag-aasawa, dapat nalalagay tayo sa tahimik. Hindi yung puro tayo overthink na parang pati kaluluwa natin hindi na mapakali dahil hindi mapagkakatiwalaan ng asawa dahil babaero. Di ba walang katahimikan pag ganun? Kaya mas mabuti pang single na lang kung ganitong lalaki lang din ang pakakasalan. Hanap ka na ng bago sender, yung matino. Kaya nga mas nire-recommend ko sa mga AFAM hunters natin na yung ating papatulang AFAM ay dapat hindi pa nakatapak sa ating bayan.
Paulit-ulit ko pong sinasabi yan dahil alam kong kadalasan sa mga AFAM na nandito na sa Pilipinas, marurunong na yan. Mag-ingat ka sender kasi alam niya kung saan ang iyong tirahan. Laging i-advance ang settings ng iyong isipan sa maaaring mangyaring kapahamakan. Kung may malilipatan ka naman, sana lumayas ka na dyan. Masyado lang talaga akong advance mga madam, sorry naman ha. Natakot lang ako sa sinabi ni sender na obsessed na sa kanya ang AFAM at hinahanap-hanap siya pag nakabalik ng Pilipinas. One more thing para sa lahat ng nakikinig. Hindi natin kailangan ng lalaking nananakal. Yun bang tayo'y paghihigpitan at kailangan ang ating mga gagawin ay naaayon sa kanilang kagustuhan. Maghanap kayo ng supportive, hindi yung manipulative. May sarili tayong pag-iisip at huwag nating hahayaang kontrolin tayo kahit asawa pa natin yan. Kasi we have all the freedom to decide for ourselves. Mga tao tayo, hindi tayo mga robot na minamanipula at nakaprogram para maging isang utusan. There are times siguro na maaring mag-agree tayo sa kanila if nakakabuti naman. Pero kung para ka ng asong tinatalian, edi ibang usapan na yan. We, women, needs to show our men that we are strong, brave and ready to counter them once they don't treat us well. Never show them that you are too weak. Because the more weakness you show to them, then expected nyo na they will be more abusive to you. We should be a woman with strong personality. If you felt like respect is no longer served on the table, then don't hesitate to walk away. Because we cannot expect others to respect us unless we first show them that we deserve to be. Good luck, AFAM hunters. If you like this video, please consider to react, comment, and share.